Magandang umaga. Itatanong ko lang sana kung nasaan dito si... Hindi pa natatapos sa pagsasalita ang matanda nang biglang dumating si Valerie, ang fiancé ng may-ari ng pinakamalaki at magarbong exclusive resort sa isla. Dire-diretsyang naglakad si Valerie at taas na upang nagtungo sa reception. Suot ang napakaganda at sosyal na sundress, isang hat na pasadya pa at mamahaling sandals. Tinanggal ni Valerie ang suot na shades at magsasalita na sana nang mapansin niyang matandang nakatitig sa kanya. "Who the hell are you? And what are you staring at?" Mataray na tanong ni Valerie, sabay tinitigan ng matanda mula ulo hanggang paa. "Anong tinitingin-tingin mo dyan?" Bulalas pa nito. Ako si Helen, may hinahanap lamang akong tao." Halos matawa naman si Valerie sa iwinika na matanda. "You're looking for someone here? It looks like you are in the wrong place, old lady." "Grabe ka naman magsalita. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako makakaistorbo. Dito lang ako sa gilid at meron lang akong hinahanap." Magalang na sagot naman ng matanda. Lalo lamang lumakas ang pagtawa ni Valerie. "Hindi mo ba naintindihan? Can't you see na puro mayayaman lang nandito sa resort na to? Ano ba? Labas!" Hindi pa nakakabuelo ang matanda nang tawagin na ni Valerie ang atensyon ng mga guard upang palabasin si Helen. "Sandali, teka lang. Hindi naman ako magugulo." "Of course you are. Look at you. Ang dumi-dumi mo. Ang dungis-dungis. At dungis ka lang din sa exclusive resort na to." Hiyaw pa ni Valerie at saka itinulak ang matanda dahil hano pang matumba ito sa kanyang tagiliran. Aray! Mahinang wika nito habang nakahawak sa kanyang bewang. Matanda na ito kaya medyo mahina ng kasukasuan. Pero walang awa si Valerie sa naging pagtrato niya rito. "That's what you deserve. Masyado kang mayabang. Wala ka namang puwang sa ganitong lugar. Guards, kaladkarin niyo palabas ang matandang yan." Utos pa ni Valerie. Agad na sumunod ang mga gwardya at takmang hihilahin ng matanda nang agad na lumapit ang receptionist na si Bree sa kanila. Tahimik lamang na nanonood si Bree sa mga nangyayari. Pero mistulang hindi niya na kinakaya ang nakikita at ramdam niya ng kaawa-awa ang disposisyon ng matanda. Malapit ang puso ni Bree sa mga matatanda dahil na rin sa kanyang lola. "Ay, kuya, sadali lang naman ho. Ako na hong bahala kay Ale. Huwag niyo naman ho siyang kaladkarin. Matanda na nga at mukhang kawawa. Sige na, ako na lang mag-aasikaso." Wika ni Bree at saka inalalaya ng matanda. Napataas naman ng kilay si Valerie sa kanyang nakikitang eksena ngayon. "Excuse me? At sa tingin mo, sino ka naman para magbayabayanihan dyan?" Mataray niyang tanong kay Bree. Sinabi naman ho ng Ale na hindi siya manggugulo. Huwag naman po kayong ganyan sa kanya." Matapang ngunit magalang na tugon naman ni Bree. "Aba, sumasagot ka pa." Bulalas ni Valerie, sabay tulak din kay Bree. Napatingin naman si Helen kay Bree. Iha." Ilang sandali lamang ay dumating na si Wesley, ang lalaking CEO at may-ari ng eksklusibong resort. "Mom?" Wika ni Wesley nang makita ang kanyang mom. Agad naman siya lumapit dito upang tuluyan itong makatayo. "Mom? Why are you there on the floor? Sino nagtulak sa mom ko?" Iritableng tanong ni Wesley sabay lingon sa kanyang paligid kung saan-saan nag-iwas naman ang tingin ng mga staff. "Oh, she's your mom?" Gulat at hindi makapaniwalang wika ni Valerie nang mapagtantong ang matandang babaeng itinulak niya ay siya palang mom ng kanyang fiancé. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!
Sa gitna ng isang napakagandang resort na pagmamayari ni Wesley Herrera, ginanap ang isang marangyang engagement party na hindi matatawaran at hindi mapapantayan. Ang resort ay kilala sa kanyang kaluwalhatian, mga malinis na puting buhangin, malaparaisong hardin at walang katapusang tanawin ng karagatan na tila sumasalubong sa kalangitan. Isa lamang ito sa napakaraming properties ni Wesley dahil siya lang naman ang CEO at may-ari ng isang kumpanya na pagmamayari ng mga luxury hotels and resorts sa buong Pilipinas, ang Dawn and Horizons Company. Sa katunayan, ang bawat detalye ng resort na ito ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan, bagay na hindi na maitatangging meron si Wesley. Nagsimula ang gabi sa isang eleganteng cocktail reception kung saan nagtipon ng mga bisita na nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit. Mga kalalakihan ay pawang mga Hollywood stars na nasa kanilang mga designer suits. Habang ang mga kababaihan naman ay nagliliwanag sa kanilang mga magarbong gowns at kumikinang na alahas. Ang musika mula sa live band ay marahan. Bibigay ng tamang ambience na kaakibat ng isang event na ganito kaelegante. Si Wesley ang isang lalaking kilalang kilala sa kanyang pagiging pribado at walang balak magpakasal, ay nakasuot ng itim na suit na perpektong akma sa kanyang matikas na tindig. Sa bawat galaw niya ay nararamdaman ang kanyang kapangyarihan at impluwensya. Kasama niya si Valerie na ngayon ay nasa gitna ng lahat ng atensyon. Nakasuot siya ng isang mapang-akit na red gown na lalo namang nagpatingkad sa kanyang kagandahan. Ang gown niya ay gawa sa isang kilalang designer at bawat detalye nito ay nagpapahiwatig ng kanyang bagong estado sa buhay. Isang eleganteng babae na nagliliwanag sa piling ng pinakamakapangyarihan. Lahat ng mga bisita mula sa pinakamalapit na kaibigan at mga negosyante hanggang sa mga elite sa lipunan ay nagtataka. Walang sino man sa kanila nakakaalam na si Wesley ay nasa isang relasyon, lalo na't engaged na pala siya. Did you know about Wesley's relationship? Do we know from which family that Valerie girl is? Tanong at bulong-bulungan ng mga bisita. Who knows? For all we know, baka naman foreign family siya. Besides, kind of look like a foreign girl to me. Hindi naman sila makapaniwala sa balitang ito dahil kilala si Wesley bilang isang taong abala sa trabaho at tila walang interes sa mga romantikong relasyon. Isang malaking palaisipan sa kanila kung paano at kailan nagsimula ang lahat ng ito. At mistulang magic at mabilis ng mga pangyayari dahil ang hard launching ng kanilang relasyon ay sa pamamagitan pa ng isang engagement. Habang palapit na ang highlight ng gabi, nagbigay ng maiksing speech si Wesley para ipakilala si Valerie sa kanilang mga bisita. Ladies and gentlemen, sabi ni Wesley habang hawak ang kamay ni Valerie, nais kong ipakilala sa inyo ang babaeng nagpapatibok sa aking puso. And the girl who brings forth fire to my soul. Ang pinakamagandang babae ngayong gabi? Ang aking fiancé, si Valerie Chua. Ang mga salita ni Wesley malumanay ngunit puno ng pag-ibig at sparks na tila walang duda sa kanyang pagpili kay Valerie. Nagpalakpakan ng mga bisita, pero may mga nakatagong pagtataka sa kanilang mga mata para kay Valerie. Ito na ang moment na matagal niya nang pinapangarap, ang maging bahagi ng marangyang mundo ni Wesley. Sa bawat palakpak at pagbati na kanyang natatanggap, nararamdaman niyang unti-unting nagiging totoo ang kanyang mga pangarap. Thank you. All smiles na pagpapasalamat ni Valerie sa mga palakpakan at pagbati na kanyang natatanggap. On cloud 9, yan ang pakiramdam ni Valerie ngayon habang siya ay nasa gitna ng alon ng mga elite o nabibilang sa alta sosyedad. Si Valerie, bagamat hindi galing sa isang mayamang pamilya, ay naging isang fixture sa social circles na Wesley mula nang sila'y magkakalala. Nakilala siya ni Wesley sa isang high-profile event kung saan isa siya sa mga filler girls, mga babaeng inuupahan para umupo sa mga bakanting upuan ng mayayamang bisita upang magbukang puno ang venue. Isang pagkakataon lamang iyon, ngunit agad siyang napansin ni Wesley at nagsimulang ang isang relasyong hindi inaasahan ng sinuman. Sa likod ng kanyang malamyos na ngiti,
Hindi mapigilang makaramdam ng kaunting pag-aalinlangan si Valerie. Alam niya na maraming mata ang nakatuon sa kanya. Mga mata ng mga taong may mataas sa pamantasan at matalas sa pandama sa lahat ng galaw ng mga bagong dating sa kanilang mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang composed at elegante. Wala sa kanilang nakakaalam ng kanyang totoong pinagmulan. At kahit papaano, iyon ang nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa na kaya niyang makipagsabayan sa kahit sino sa kanila. At isa pa, wala na makakaagaw pa ng moment niya, lalo na ngayong malapit niya na talagang marating ang tuktok. Walang pang isang taon ang kanilang relasyon, ngunit mabilis na naakit ni Valerie si Wesley. Gamit ang kanyang charm at sweet na personalidad, kinonvince niya si Wesley na magpakasal na agad. Si Wesley naman na noong una ay medyo nag-aalinlangan, hindi kalaunan ay bumigay na rin. Sa kabila ng maikling panahon, pumayag si Wesley at nag-propose kay Valerie. Nakita niya ang potential ni Valerie na maging isang mabait at understanding na asawa, na magiging perpektong first lady ng kanyang business empire. Sa kanilang mga pag-uusap, madalas ipakita ni Valerie na nauunawaan niya ang bigat ng responsibilidad na nakataya sa kanilang relasyon. At sa bawat pagdadaupang palad nila, nararamdaman ni Wesley ang suporta at pagmamahal na ipinapakita ni Valerie. Habang nagpapatuloy ang gabi, abala si Valerie sa pag-entertain ng mga bisita. Sanay na siyang magdala ng conversation. Thanks to her job as a filler girl, kaya naman naging natural sa kanya makipag-usap sa mga business tycoons, politicians at celebrities na dumalo sa event. Kayang-kayang dalhin ni Valerie ang kanyang sarili dahil na rin sa confidence at aura na meron siya. Sa bawat pagngiti niya at pakikipag-usap, tila ba pinapanday niya ang kanyang lugar sa mundo ng mga elite. Sa mga panahong yon, mukhang kabilang na talaga siya sa may hanay ng mga elite. Isang bagay na hindi naman alam ng karamihan na hindi siya likas na bahagi ng kanilang mundo. Hindi rin naman nila alam ang kanyang nakaraan, kaya naman walang nagsususpecha sa kanya. Habang iniikot ni Valerie ang mga bisita, si Wesley naman ay abala sa pakikipag-usap sa ilang mga negosyanteng malapit sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang tao ang hindi mapigilan ng sarili na magpakita sa kanya ng pagkadismaya. Walang iba kundi si Iago. Naroon siya, nakaupo sa isang gilid ng event, tahimik at malalim ang iniisip. Ang dating magkaibigan na sabay nangarap at nagplano ng kanilang mga karera ay tila ba ngayon ay magkahiwalay na ng landas. Si Wesley, sa kabila ng kanyang tagumpay, ay tila hindi na napansin ang pinagdaanan ni Iago. Si Iago ay ang college best friend ni Wesley. Nasa isang sulok at pilit na ilulubog ang sarili sa alak. Magkaibigan silang dalawa simula pa sa business school at dati ay sabay silang nangangarap na magtagumpay sa larangan ng negosyo. Ngunit hindi katulad ni Wesley, hindi gaano naging matagumpay si Iago. Pagmamayari niya ang isang food franchising business na nakaranas ng malaking skandal na mag-strike ang mga employees nito. At dahil doon, bumagsak ang kanyang negosyo at pilit niya ngayong binibuild up ang kanyang reputasyon. Na noon pa man ay inalok na ni Wesley ng tulong si Iago, ngunit tinanggihan ito ni Iago dahil sa kanyang pride. Ngayon, habang nakikita niya sina Wesley at Valerie na pinagkakaguluhan ng mga bisita, hindi naman maiwasang makaramdam si Iago ng matinding inis. Sumabay pa rito ang kirot ng pagkatao at kawalan ng tagumpay kumpara sa kaibigan. At higit pa rito, kapansin-pansin ang malalim na pagtitig niya kay Valerie. Sa bawat paglunok ng alak, tila ba iniinom ni Iago ang pait ng kanyang kasalukuyang kalagayan. Tila napakalayo na ng kanyang mga pangarap, habang si Wesley ay tila lumilipad na sa taas na hindi niya na maabot. Walang pumansin kay Iago habang nasa sulok siya, nag-iisa at nagmumuni-muni. Sa kanyang isip, naglalaro ang mga tanong na hindi niya kayang sagutin. Paano siya napunta sa ganitong sitwasyon? Bakit tila iniwan siya ng tadhana? Habang si Wesley naman ay patuloy na umaakyat sa tagumpay. Hindi na lamang maiwasang mapailing at matidismaya ni Iago para sa kanyang sarili. Hanggang sa napagpasyahan niya na ang iwan ng party at maglakad papalayo. Hindi niya kayang makita ang kaibigang minsan at dating kapantay niya. Ngayon ay nasa tuktok na ng mundo sa kanyang pag-alis. Lasing at nag-aapoy sa damdamin.
Aksidenteng nabunggo niya si Bree, isang receptionist sa resort na nagsa-sideline bilang waitress para sa party. "Oh, sir, okay lang po ba kayo?" tanong ni Bree. Nabigla ito sa pagbunggo ni Yago. Ngunit sa halip na magpasalamat ay sinamaan siya ng tingin ni Yago at bahagyang itinulak. Sabay tanong, "Mukha ba akong okay?" Bulalas nito at hindi mala nag-abalang humingi ng paumanhin sa nakabunggong dalaga. Nagkibit balikat na lamang si Bree. Hindi alam ang dahilan ng inis ni Yago. Baka bad mood lang. Diyos ko, napakasungit naman nun. Bulong niya sa sarili habang nagkakamot pa ng ulo. Para sa kanya, isa lamang ito sa mga pangkaraniwang eksena sa kanyang trabaho. Mga bisitang pagod o laseng na nagiging iritable sa kahit na ano. Sanay naman na si Bree kahit papaano dahil madalas na siyang maka-encounter ng mga ganoong klaseng tao. Naiisip na lamang niya na marahil ay hindi talaga nadadala ng kayamanan ang delikadesa. Nagmamadaling umalis si Yago. Halatang hindi magandang gabi ito para sa kanya. Si Bree naman ay kaagad na inutusan na mag-serve ng drinks sa ibang mesa. Kaya naman sumunod siya kaagad. "I-serve mo sa table number 5 at table number 6. Dali na, kanina pa naghihintay ng champagne at wine ng mga nandun." Utos sa kanya ng head. Nag-sideline kasi si Bree na waitress para sa isang event na ito. Kahit pa receptionist lang naman talaga siya dahil para sa kanya, dagdag kita rin yon. Habang naglalakad siya patungo sa table ng mga bisita, narinig niya ang masigabong na palakpakan ng mga tao. Sa gitna ng ingay ng palakpakan, napatingin si Bree sa direksyon kung saan naroon sina Wesley at Valerie. Nakaangat ang mga braso ng lahat ng bisita habang nagtotoast para sa newly engaged couple. Nakita ni Bree kung paano napangiti si Valerie habang nasa kanyang mga mata ang kasiyahan. Habang pinagmamasan nito ni Bree, isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Sa kabila ng kanyang masayahing ngiti, naroon ang kaunting lungkot sa kanyang puso. Isang pangarap na tila ba napakalayo para sa kanya. Sana all. Bulong niya sa sarili na may bahagyang ngiti sa labi habang patuloy na naglilingkod sa mga bisita. Sa gabing yon, habang ang mundo ni Wesley at Valerie ay puno ng kinang at yaman, naroon si Bree na tahimik na nangangarap at nakikibahagi sa kanilang kaligayahan mula sa isang malayong lugar. Kinabukasan, matapos ang ingranding engagement party, kumakalat na ang balita sa mga articles at media outlets tungkol sa engagement ni Wesley at Valerie. Ang mga headline ay puno ng papuri sa kanilang relasyon. Isang kwentong tila galing sa isang fairy tale. Ngunit may mga usap-usapan na rin tungkol sa kung gaanong kabilis na ganap ang lahat. Gayunpaman, laman pa rin sila ng mga balita. At malaking publicity iyon para sa dalawa. Lalo na sa empire na pagmamay-ari ni Wesley. Sa gitna ng kasikatan at ingay na ginagawa ng kanilang engagement, magkasama ngayon sina Wesley at Valerie sa isang marangya at exclusive na hotel room doon sa resort. Na siyang tanging si Wesley lamang ang nagbubook at kapwa masayang nag-e-enjoy sa isang private breakfast na inihatid ng room service. Nakasuot si Valerie ng isang sexy lingerie na tila sinadya para akitin si Wesley. Pinapakitang hindi lamang siya basta isang fiancé, kundi isang babaeng alam kung paano humawak at kunin ang atensyon ng kanyang lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng lambing habang dahan-dahan siyang lumalapit kay Wesley na nakaupo sa gilid ng kama. Abala sa pagsuscoop ng scrambled eggs mula sa plato at paglagay naman ng jam sa kanyang toast. Ngunit hindi mapigilan ni Wesley na mapansin ang bigat ng pagod mula sa nakaraang gabi. Tumangulang siya kay Valerie. Ngunit halata sa kanyang mga mata na wala siya sa mood para sa anumang sweet na eksena. Nakangiti si Valerie habang lumalapit. Ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Wesley at sinubukang akitin siya ng halik sa leeg. Ngunit nang mapansin niyang hindi ito kumikilos at walang kibo sa ginagawa niyang pang-aakit, ay inirol niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Whatever," na may bahagyang iritasyon at pagkatismaya sa kanyang boses. Napabuntong hininga naman si Wesley at inaabot ang mainit na tasa ng kapeng barako sa kanyang labi.
Tila ba ang mainit na kape ang tanging nagbibigay sa kanya ng sigla sa umagang iyon. Nakaupo lamang si Valerie sa kama, nakapamewang at tila nag-iisip na kung ano ang gagawin para muling mabawi ang atensyon ng kanyang fiancé. What if? Biglang sabi ni Valerie. Ikasal na lang tayo sa States. You know, have a Vegas wedding? Para yung mga old Hollywood movies na lagi kong pinapanood dati. That sounds amazing, right? Baka ma-feature pa tayo sa Vogue. Excited na wika ni Valerie. Napatingin si Wesley sa kanya. Bahagya namang nagulat sa ideya. Hindi naman sa hindi siya interesado, ngunit tila hindi iyon ang una niyang naisip. At isa pa, sobrang daming kailangang ihanda kapag sa States pa sila ikinasal. Stress lamang ang kapalit nito. Promotesta ng bahagya si Wesley sa ideyang inilatag ni Valerie sa kanya. Ayaw mo ba na dito na lang sa resort ganapin ang kasal? Tanong niya. Sinusubukang idirekta ang kanilang mga plano. Pwede naman nating ayusin ang venue dito. It's much convenient and this place knows our story. After all, this is our place, Valerie. Ngunit nag-inarte si Valerie nang marinig niya iyon. Tumalikod at nag-cross ng arms. Tila ba isang spoiled na bata na hindi nakuha ang gusto. Ayoko nga rito, babe. Sagot niya na may bahagyang tampo. Dito na nga naganap yung engagement party natin, di ba? Nakalimutan mo na ba kaagad? Baka isipin ng mga tao na nagtitipid tayo. Wala man lang something new na dadalhin sa table? Ano na lang ang iisipin ng mga tao? Ng media? Can't you see? Laman na nga tayo ng news at ng articles online. Everyone's eyes are on us, babe. Lahat sila naghihintay kung ano mangyayari sa kasal. Nagkibit balikat si Wesley at bumalik sa pagkain. Ngunit hindi niya maiwasang mapaisip. Si Valerie, na noon pa man ay puno ng sorpresa at crazy ideas, ay tila may punto rin naman sa isang banda. Mabilis siyang nakapagdesisyon. Ngunit bago niya ipahayag ang kanyang pasya, lumapit muli si Valerie sa kanya. Please, bulong niya, habang ang kanyang mga daliri ay maraang dumudulas mula sa balikat ni Wesley, papunta sa kanyang leeg, pababa sa kanyang dibdib. Dinugtungan pa niya ang mga banayad na halik sa pisngi at leeg ni Wesley, na tila ba ginagamit ang lahat ng kanyang charms upang mapapayag ito. Don't you want to get wild? Sambit ni Valerie habang humahalik. And messy? During our wedding? But in Vegas? Nang maramdaman ni Wesley ang malambot na labi ni Valerie sa kanyang balat, unti-unti siyang nata-turn on ng dahil dito. Hindi na siya nakapagpigil pa, at ang lahat ng kanyang pagod ay para bang unti-unting naglaho. Sa huli, ay mistulang bumigay na at napao na rin siya. Okay. Sagot ni Wesley habang hinahalikan si Valerie sa kanyang mga labi. Well, I guess I'll have a Vegas wedding. Anything for you, my love. Napalundag naman sa tuwa si Valerie. Kitang-kita sa kanyang mukha ang kagalakan at excitement. Agad niya namang niyakap si Wesley. Tila ba isang batang babae na nakuha ang kanyang pinapangarap na regalo. Thank you, Wesley. I promise. It will be the best wedding ever. Sigaw niya habang nakangiti at pinaplano mabuti ang lahat sa kanyang isip. Matapos ang ilang sandali, habang nakasandal si Valerie sa balikat ni Wesley, nagdesisyon si Wesley na ipalink up siya sa isang kilalang wedding planner na based sa Vegas. Don't worry about the details, sabi ni Wesley. I'll have someone take care of it. Focus on what you want, Valerie. It's your day. And if you have any input, just call Madison and she will take care of it. Ngumiti naman ng malawak si Valerie at bilang kapalit sa pagpayag ni Wesley sa kanilang kasal sa Vegas, ay ibinaba rin niya ang tasa ng kape ng fiancé at pumaibabaw sa kanya. Now, time for the real breakfast. Mapang-akit na bulong ni Valerie at saka inialay ang sarili kay Wesley.
Kinabukasan bago magtanghali, nagpahayag si Wesley kay Valerie na kailangan niyang umalis para sa isang business trip. It will take about 2 weeks, sabi ni Wesley habang inaayos ang kanyang maleta. I'll be going back and forth to Europe, Australia, and America. Medyo magiging busy ako, pero I trust you to handle things here. Okay, have fun. Prenteng sagot naman ni Valerie sa kanyang fiancé. Are you sure you can handle things here? Bago lang lahat ng ito para sa'yo. If you want, you can just relax and I'll have somebody else take care of the resort. Tumingin naman si Valerie kay Wesley. Medyo may ngisi pa nga siya dahil ibig sabihin lamang noon ay masosolo niyang lugar. Ngunit agad din siyang ngumiti. Huwag kang mag-alala, sagot ni Valerie. Hinaplos ang braso ni Wesley. Kaya ko nito. Just focus on your work. Everything will be fine. I promise. Ngumiti naman si Wesley at hinilikan sa noo si Valerie bago siya umalis. May tiwala siya sa kakayanan ni Valerie na pamamahalaan ang resort habang wala siya. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay hindi naman alam ni Wesley na si Valerie ay may iba palang plano. Pagkaalis ni Wesley, agad na nag-iba ang tono ni Valerie sa resort. Sa halip na maging mapag-alaga at responsable, nagpakita siya ng tunay na kanyang ugali. Isang reyna-reynahan na walang pakialam sa kapakanan ng mga empleyado. Akala pa ng mga empleyado na mabait si Valerie, ngunit unti-unti nilang napagtanto na hindi ito totoo. Walang sino man sa kanila ang nagkaroon ng lakas ng loob na sumuway kay Valerie dahil siya na ang in charge sa resort. At siyak na hindi naman sila paniniwalaan ang kanilang Sir Wesley dahil fiancé nito si Valerie. Dumating na ang araw na parang ginawang personal playground ni Valerie ang buong resort. Nagsimulang magyabang si Valerie sa mga kaibigan niya. Ipinagmamalaki ang kanyang mga bagong damit, bags, sapatos na halos lahat ay high-end brands. Todo bili siya ng mga ito at flaunt sa lahat. Madalas ding may jeweler na naroon sa resort at milyong-milyong alahas ang binibili ni Valerie gamit ang card ni Wesley na malaya naman niyang gamitin anytime. Tuwing mag-iimbita siya ng mga kaibigan niya, karamihan sa kanila ay mga dati niyang kasamahan bilang Phil Girls. Tila ba mayroong malaking party na nagaganap. Walang patedang inuman, sayawan at tawanan sa resort. Ipinakita ni Valerie ang kanyang kapangyarihan at kayamanan na para bang isa siyang reyna ng resort na iyon. Girls, go and be wild! Hiyaw pa ni Valerie sa mga ito. Isang gabi habang nagaganap ang isa sa mga party na inorganisa ni Valerie, may dumating na isang bisita na may dalawang ipinagbabawal na paraphernalia. Na-detect yun ang machine at si Bree na natasan bilang receptionist ng resort ng gabing yon ang unang nakakita sa bisita. Agad niyang naalala ang mahigpit na patakaran ng resort tungkol sa mga bawal na bagay. Dahil dito, nilapitan niya ang bisita at sinubukang makiusap. Naiwan ang paraphernalia sa labas ng resort. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng husto, dumating si Valerie. Paggalit na tinanong ni Valerie si Bree. Anong problema rito? Halata sa boses niya ang iritasyon. Sinubukan ni Bree na ipaliwanag ang sitwasyon. Ma'am, bawal po kasi ang mga ganitong mga bagay dito sa resort kaya po sana. Ngunit hindi na pinatapos pa ni Valerie si Bree. Gusto mo bang matanggal sa trabaho, ha? Bulyaw ni Valerie na may halong pagbabanta pa sa boses nito. Ma'am, resort policy po kasi yon. Bawal po talaga. Are you freaking kidding me? Bulalas pa ni Valerie sabay lapit kay Bree. I don't care about some stupid policy. I'm in charge of this place. Now, uulitin ko ang tanong mo. Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Mataray na dugtong ni Valerie. Agad na natakot si Bree at alam niyang hindi biro ang banta ni Valerie. Sa kanyang isipan, tumatakbo ang imahe ng kanyang lola Belinda na matanda na at umaasa na sa kanyang sweldo. Sorry po, ma'am.
Sagot ni Bree. Bahagya namang nanginig. Hindi na po mauulit. Sige po, okay na po ako. Ngumisi si Valerie. Tila ba nasisiyahan sa kapangyarihan niya sa mga tao. Good. Sagot niya ng malamig. Know your place, bitch. Napayuho na lamang si Bree na nagpipigil ng luha habang bumabalik sa kanyang pwesto. Sa isip niya, alam niyang wala siyang magagawa kundi ang sumunod sa nais ni Valerie. Habang ang mga bisita ay patuloy na nagsasaya sa gabing yon. Si Bree ay nananatiling tahimik at patuloy na nagtatrabaho. Hawak ang takot at pangarap na hindi kailanman malalaman ng mga tao sa kanyang paligid. Okay ka lang ba, Bree? Nako, masama pala talagang ugali niya ni Madam Valerie. Puno ng pag-aalalang wika ni Esther. Isa sa mga kapwa staff sa resort nang makalayo sina Valerie at ang mga alipores nito. Tipid lamang nang umiti at tumango si Bree bilang tugon. Paano ba naging fiancé ni Sir Westy yan? Napakasama ng ugali. Reklamo na para bang isang janitor doon na nakatikim na rin ang kalugupitan na ugali ni Valerie. Ngunit hindi lang naman alam nila pare-pareho na wala silang magagawa dahil nga si Valerie na ang reyna noon. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang mga eksena ng kayabangan at kalupitan ni Valerie. Wala siyang pinatawad. Mga empleyado, dating mga kaibigan, at kahit sino pa man ang sumubok na humadlang sa kanyang mga plano. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay patuloy siyang umiti at nagpakita ng magandang imahe sa harap ni Wesley tuwing sila'y mag-uusap sa telepono. At kapag may medical at exclusive na bisita na pumupunta roon, two-faced ang naging asta ni Valerie. Pero wala siyang pakialam dahil higit ang kanyang focus at nakatuon sa kayamanan at status na kanyang natatamasa ngayon. Si Bree ay isang empleyado na talaga namang hinahangaan sa buong resort. Kung merong award para sa pagiging masipag at mabait, ay talaga naman na sa kanya na ibibigay iyon. Kaya nga, siya na rin talaga ang laging idinideklara bilang Employee of the Month. Ang kanyang grit at dedication sa trabaho ay talaga namang labis na kahanga-hanga para sa lahat. Bilang receptionist, trabaho niya na salubungin at alalayan ng mga bisita. Ngunit, higit pa roon ang kanyang ginagawa. Sa tuwing may nagde-day off na kasamahan, siya ang palaging nagvo-volunteer na saluhin ang trabaho ng mga ito. Minsan, nagiging caddy pa nga siya sa golf course, kahit pa hindi na iyon kasama sa kanyang job description. At dahil sa kanyang charm, sipag at tikas na kabaitan, maraming mayayamang bisita ang nagbabayad ng extra para na lamang sa kanyang serbisyo. Si Bree na ang laging hanap ng ilang mga prutas ng resort sa tuwing nagbabakasyon ang mga ito. Pero sa katunayan, sa likod ng all smiles na serbisyo at pananatiling positive sa lahat ng oras, ay hindi naman talaga madali ang buhay para kay Bree. Ulila na siya. At tanging ang lola na si Belinda na lamang ang natitira sa kanyang pamilya. Matanda na rin si Lola Belinda at ito ang nagbibigay ng motibasyon kay Bree upang magtrabaho ng maigi. Lumaki si Bree na pinangarap na maibigay sa kanyang lola ang ginhawa at kasaganahan na hindi niya naranasan sa kanyang kabataan. Alam niyang walang katumbas na halagang pagmamahal at sakripisyo ng kanyang lola. Kaya naman, sinusuklian niya na sa pamamagitan ng pagsusumikap. Gusto sana ni Bree na makabawi sa kanyang lola sa lahat ng sakripisyong ginawa niya. May taguyod lamang ang kanyang buhay, kaya gano'n na lamang ang dedikasyon niya sa trabaho. Dahil ang lahat ng kanyang paghihirap ay ginagawa niya para lamang sa kanyang lola Belinda. Graduate si Bree ng kursong Hotel and Restaurant Management at noong una nga ay balak niyang sumampa ng barko at magtrabaho sa isang sikat na cruise ship. Ngunit dahil nagkasakit si Lola Belinda, kinailangan niyang manatili malapit sa kanyang lola. Sa halip na ipagpatuloy ang pangarap sa ibang bansa, pinili niyang magtrabaho sa resort sa kanilang isla.
Hindi niya ininda ang pagbabago ng plano dahil para kay Bree, mas mahalaga ang mapanatili ang kalusugan ng kanyang lola kesa sa personal niyang ambisyon. Hindi na rin niya nais na iwan mag-isa ang lola dahil nga matanda na ito. Kaya naman naging masigasig lalo si Bree sa kanyang trabaho. Pinatunayan niya ang kanyang dedikasyon at ang dahilan kung bakit siya deserving na mapanatili roon sa resort. Ang resort ay isang magandang lugar para magtrabaho. Mababait ang mga kasamahan ni Bree at ang ambience ay kaaya-aya. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating si Valerie. Hindi inaasahan ng mga empleyado ang pagdating ng bagong manager. Lalo na't hindi nila alam na engaged na pala si Sir Wesley. Based kasi si Wesley sa Maynila, kaya naman bihira nila itong makita. Ngunit alam na lang siya ang may-ari ng resort. Kaya naman nang dumating si Valerie upang mag-manage, naging malaking sorpresa ito sa kanilang lahat, lalong-lalo na kay Bree. Unang beses pa lamang makilala ni Bree si Valerie. Ramdam niya na ang malamig na ang pakikitungo nito. Hindi sanay si Bree na tatuhin ng masama. Kaya naman sa tuwing sinasaktan ni Valerie ang kanyang damdamin ay hindi maiwasang maging emosyonal. Masakit para kay Bree na makitang ang bagong manager ay tila may galit sa kanya. Kahit wala naman siyang ginagawang masama. Kung dati ay puno ng sigla at saya ang resort, ngayon ay may takot at kaba ang mga empleyado ng dahil kay Valerie. Si Bree na dati masayahin, ngayon ay tila laging may pasaning bigat sa kanyang mga balikat. Nagiging maingat na sa bawat kilos lalo na kapag narinig ang mga yapak ni Valerie. Particular na si Bree ang madalas sinatarayan ni Valerie. Lagi siyang kinukutsa ni Valerie lalo na pagdating sa kanyang katayuan sa buhay. Isang receptionist lang si Bree at tila ba iyon ang laging ipinapaalala ni Valerie sa kanya. Kapag may pagkakataon, hindi pinalalampas ni Valerie na iparamdam kay Bree na mababa lang ang kanyang posisyon. Hindi lamang sa resort, kundi maging sa lipunan. Lagi siyang sinasabihan na hindi siya bagay sa resort, na hindi siya karapat-dapat sa kahit anong papuri o pagkilala. Sa kabila ng lahat, patuloy namang nilalapitan si Bree ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Alam nila kung gaano kabait si Bree. At kahit na pinapahirapan siya ni Valerie, hindi siya iniiwan ng mga ito. At sa halip ay laging nakaagapay. Lagi siyang kinocomfort ng mga ito. Sinasabi sa kanya na huwag magpapaapekto kay Valerie. Bree, alam namin ikaw ang pinakamabait at pinakamasipag dito. Sabi ng isa sa mga kasamahan niya. Hindi ka dapat magpapaapekto kay Valerie. Alam ng lahat na mali siya. Wika pa ni Esther para mapalakas ang loob ni Bree. Ngunit kahit ano pang payo ang ibigay ng mga kaibigan niya, mahirap para kay Bree na hindi maramdaman ng sakit. Lalo na at si Valerie ay para bang sinadya talaga nasaktan siya sa bawat pagkakataon. Kung noon ay masigla at palangiti si Bree, ngayon ay napapansin ng lahat na tila ba may lungkot at takot sa kanyang mga mata. Isang gabi matapos ang isang mahabang araw ng trabaho, nagpa siya si Bree na maglakad-lakad muna bago umuwi. Habang naglalakad siya sa resort, narinig niya may nagbubulungan sa may madilim na bahagi ng lugar. Dahil sa kanyang likas na pagkamausisa, dahan-dahan siyang lumapit upang makita kung sino ang nag-uusap. Nagulat siya na makita si Valerie ang naroon. May kausap na isang lalaki. Kinilabutan si Bree na makilala ang lalaki. Si Iago, ang lalaking nakabunggo niya nung gabi ng engagement party ni Wesley at Valerie. Ang mga mata ni Iago ay seryoso habang kausap si Valerie. At sa tono ng kanilang mga boses, halatang malalim ang pinag-uusapan nila. Si Bree ay nagkuble sa likod ng isang halaman. Sinusubukang pakinggan ang kanilang usapan, ngunit masyadong mahina ang kanilang mga boses para marinig niya ng malinaw. Nananatiling tahimik si Bree habang pinapanood ang dalawa. Minsan si Iago ay tila galit na galit at si Valerie naman ay mukhang nagtatanggol. Nagtataka nga si Bree kung ano ang kanilang pinag-uusapan, ngunit hindi naman siya makalapit pa dahil baka makita siya ng dalawa. At baka kapag napansin ni Valerie na nandun siya ay malagay pa sa alanganin ng kanyang trabaho at siya ay mapahamak. Matapos ang ilang sandali, naglakad na palayo sina Valerie at Iago. Nagkanya-kanya na ng daan. Naiwang nag-iisa si Bree sa madilim na bahagi ng resort. Nang sigurado na siyang wala na makakakita sa kanya,
Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. Napatitig siya sa direksyon kung saan nawala sina Valerie at Tiago. Iniisip kung ano nangyari sa kanilang usapan. Lumabas na siya ng resort at tuluyan ang nag-time out. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang tirahan, nag-replay sa isipan ni Bree ang huling mga salitang narinig niya mula kay Tiago. Paano ako? Ipagpapalit mo lang ba ako sa Westie na yun? Tumigil si Bree. Binabalikan ang mga narinig niyang salita. Biglang may mga katanungang pumasok sa kanyang isipan. Ano ba ang relasyon ni Tiago kay Valerie? Bakit siya nagtanong ng ganun? Hindi naman maipaliwanag ni Bree ang kanyang nararamdaman. Alam niyang hindi dapat siya makialam, ngunit hindi niya maiwasang mag-alala. Kinabukasan, balik sa trabaho si Bree. Ngunit ang usapan ni Tiago at Valerie ay nananatili sa kanyang isipan. Habang inaayos ang mga papeles sa reception, hindi mawala sa kanyang isipan ang narinig niya. Ipagpapalit mo ba ako kay Wesley? Muli, nagbabalik sa kanyang isipan ang eksena mula sa gabi ng engagement party. Bakit nga ba tila may something sa pagitan ni Tiago at Valerie? Alam naman ni Bree na mali ang maging tsismosa at lalong mali ang makialam sa buhay ng iba. Pero hindi niya maiwasang magtaka dahil kung may something nga si Tiago at Valerie, ay hindi ba parang mali naman yon? Lalo na't engaged na ang kanilang Madam Valerie kay Sir Wesley. Dumaan ang mga araw at kahit abala si Bree sa kanyang trabaho, hindi niya maiwasang mapansin ang mga kakaibang kilos ni Valerie. Lagi itong abala sa mga tawag at minsan may mga bisita siya na mukhang hindi ordinaryong tao. Si Bree ay tahimik na nagmamasid. Sinusubukang intindihin ang mga bagay-bagay. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang napapansin ang tila tensyon sa pagitan ni Valerie at Tiago. Ngunit kahit anong gawin ni Bree, hindi pa rin niya malaman kung ano ang totoo. Hindi niya pwede tanong ito sa iba dahil alam niyang delikado. Kaya't nananatili lang siyang tahimik. Umaasang hindi ito magiging sanhi ng problema sa hinaharap. Hanggang sa isang gabi, tapos ang isa pang mahaba at nakakapagod na araw sa trabaho, muli niya narinig ang bulong-bulungan sa madilim na bahagi ng resort. Sa pagkakataong ito, mas malinaw na ang mga boses. Huminto si Bree at narinig niya mga salitang hindi niya inaasahan. Mahal kita, Valerie. Pero paano ako? Ano nang mangyayari sa atin kapag nalaman ni Wesley ang totoo? Naiwan si Bree na nakatayo. Hindi naman makapaniwala sa narinig. Tumalikod siya at mabilis na lumayo. Hindi na alam kung ano ang gagawin. Ngunit sa kanyang isip, isa lang ang malinaw. May malalim na sekreto, sina Valerie at Tiago, at siya ang nakarinig nito. Pagdating ni Wesley mula sa mahaba-habang business trip na kanyang dinaluhan, na tumagal din ng halos 2 linggo, ay ramdam niya agad ang pagbabago sa ambience ng resort. Pansin niya ang pag-aalangan ng mga empleyado habang bumabati si Valerie sa kanya na all smiles at sobrang lambing. Nagpatuloy siya sa pag-ikot. Pinipilit isang tabi ang nararamdaman niyang kakaiba. Babe, I missed you. Bati pa ni Valerie at humalik pa kay Wesley. Si Bree naman ay napaiwas ang tingin doon at ipinagpatuloy ang trabaho. Wala naman kasi dapat siyang maging pakialam sa kung ano man ang nangyayari. Magkayakap sina Wesley at Valerie habang naglalakad sa tabing dagat. Pinag-uusapan ang kanilang future plans, partikular na ang kanilang nalalapit na kasal sa Vegas. Sweet moments ang madalas nilang siste. Kahit paminsan ay napapansin ni Wesley na tila lumalamig si Valerie. Dahil matagal na mula na magkita sila ni Valerie, natural lamang na siya ay makaramdam ng needs na kailangang tugunan. Subalit may mga pagkakataon na siya pang nagyayaya, pero magdadahilan si Valerie. Not tonight, baby. I'm just really tired. Iniisip na lang ni Wesley na baka talagang pagod lang si Valerie. Kaya naman bilang gentleman at marespeto, hahayaan niya na lang ito. Sa kabila ng kanyang pagkabigo, nananatiling gentleman naman si Wesley. Nagpapahinga sa halik ni Valerie sa kanyang pisngi. Si Valerie naman ngayon ang nagpaalam na pupunta siya sa kabilang isla dahil nagyayaya ang mga kaibigan niya ng beach trip doon. Nag-alok si Wesley. Why not dito na lang sa resort? We have everything you need here. Besides, hindi ba mas relax kayo kung dito na lang kayo?
Sambit niya takmang uutusan ng mga staff na ayusin ang resort para sa pagdating ng mga kaibigan ni Valerie. Ngunit mabilis na tumanggi si Valerie na may halong arte at lambing sa kanyang boses. Oh babe, alam mo na halos gabi-gabi na kami rito. We just want a change of scenery. Plus, it's free. Yung husband nga ng isang friend ko, he's a foreigner, super yaman. Siya na magbabayad ng lahat. Bigla namang kumunot ang noo ni Wesley. Gabi-gabi? Nagtataka niyang tanong. Napagtanto ni Valerie na muntik na siyang madulas kaya naman agad siyang kumambyo. I mean, may iba naman sa kanila na nakapag-stay na rin here sa resort. Like I said, gusto nila ng ibang scenery. And it's a kind of bachelorette party for my friend. Bagaman medyo nagduda doon si Wesley, nagpakita siya ng tiwala kay Valerie. Alright then, just be safe. If you need anything, just call me, okay? Ngumiti si Valerie, yumakap kay Wesley at nagpasalamat. Ngunit ang totoo, si Valerie ay may lihim na itinatago. Lihim na nagmamadali siyang nag-impake ng mga gamit, kasama ang ilang paboritong damit at accessories. At sa bawat tiklop ng kanyang damit, ay tila may pinaplano siyang iba. At dahil wala naman talagang bachelorette party o kung sinong kaibigan, ang totoo ay si Yago ang magiging kasama ni Valerie sa isla, kung saan sila mapapag-isa. Naiwan si Wesley sa resort upang isupervise ang pagtatayo ng annex building na resort. Mahalaga ang proyektong ito para kay Wesley kaya naman nagdesisyon siyang manatili roon ng mas matagal. Imbes na bumalik ng Maynila, sa bawat araw abala siya sa mga meeting, pagpaplano at pag-aasikaso ng construction. Ngunit kahit gaano pa siyang ka-busy, hindi niya naman maiwasang mapansin ang ilang kakaibang bagay. May ilang business partners na dumating sa resort at agad nilang ni-request si Bree na maging alalay nila. Nagtaka naman si Wesley. Bakit si Bree? Hindi naman siya alalay. Receptionist siya, diba? Isa sa mga staff ang nagsabi, Sir, ganun po talaga. Lagi talagang special request si Bree. Kahit sino, gustong siyang nag-aasikaso sa kanila. Mabait po kasi at masipag. Nagbabayad na lang po sila ng extra para sa service ni Bree. Pinatos naman po ni Bree kasi nga po may lola siya. Bumalik si Wesley sa kanyang opisina. Iniisip kung bakit ganong kapopular si Bree sa mga kliyente. Aminado naman kasi siya na matagal niya nang napapansin kung gaano ngang ka-charming ang dalaga. Pero, hindi niya inaakala na pumapatok talaga ang karisma nito sa madla. Kaya naman isang araw habang pumipirma ng mga papeles, pinatawag niya si Bree para tanungin ito. Kabado si Bree habang naglalakad papunta sa opisina ni Wesley. Sa isip niya, baka kung ano pang isumbong ni Valerie tungkol sa kanya. Lalo na't marami siyang naririnig na masama mula rito. Pagdating ni Bree sa opisina, tinanggap siya ni Wesley ng may mahinahong ngiti. Bree? Please take a seat. Medyo nagulat pa nga si Bree sa kanyang nakikita. Si Wesley na ang harap-harapan niyang kausap. At hindi niya maiwasang mapansin ang pagkapogi nito. Starstruck pa nga. Bagyang natigilan si Bree pero agad niyang ibinakse ang pag-iisip na iyon. Sir, tinawag po ninyo ako? Tumango si Wesley. I have been hearing good things about you from our guests. It seems like you're doing an excellent job. Talagang nagbabayad pa sila for your service. Marami sa kanilang komportable sa serbisyo mo. Great job, Bree. Halos matanggal naman ang kaba ni Bree sa mga sinabi ni Wesley. Nawala ang kanyang nerbiyos at napalitan iyon ng tuwa. Salamat po, Sir Wesley. Ginagawa ko lang naman po ang trabaho ko. Nagpatuloy pa si Wesley. And because of that, I am promoting you to head supervisor sa reception. You've earned it, Bree. Halos hindi naman makapaniwala si Bree. Talaga po, sir? Maraming salamat po. Hindi ko po kayo bibiguin. Pangako po yan. Ngumiti si Wesley. Natutuwa sa reaksyon ni Bree. Ngunit bago matapos ang usapan, tinanong niya si Bree. Would you mind being my personal assistant for a while habang nandito ako? Gusto ko rin malaman ng mga updates at paano mapapabuti pa ang operations ng resort. At dahil sa credentials mo, mukhang makatutulong ka naman. Bagaman nagulat si Bree, tinanggap niya ang alok. Walang problema po, sir. I'll do my best.
Tugon niya at excited na sinimulan ang bagong posisyon at trabaho na iaata sa kanya. Habang si Wesley ay abala sa resort, si Valerie naman ay abala rin. Pero hindi sa paraan na inaasahan ni Wesley. Abala ito sa ibang lalaki. Nasa isang pribadong yacht si Valerie kasama si Iago. Magkatabi sila nakahiga sa malambot na kama. Papahinga habang lumalayag ang kanilang sinasakyan sa kalmadong dagat. At habang tanging kumot lamang ang nakabalot sa kanilang mga katawan. Paano ako? Ni Iago na may halong selos sa boses. Ipagpapalit mo ba talaga ako kay Wesley? Hindi agad sumagot si Valerie. Isip kung paano niyang sasagutin ang tanong. Alam niyang kailangan niyang pakalmahin si Iago bago pa magwala ito. You know why I'm doing this? Iago, it's for us. Para sa atin to. And for Christ's sake, I am in bed with you. Tiningnan ni Iago, nagdududa. Do you sleep with him? Oblivious na tanong niya kay Valerie. Nanahimik si Valerie. Alam niyang delikado ang tanong na iyon. Ngunit bago pa magpatuloy ang kanilang pagtatalo, umupo si Valerie at hinarap si Iago at sinabing, You have to trust me, Iago. Mahal kita. At ginagawa ko lang to para sa atin. Hindi ako magtatagal kay Wesley. After we get what we need, aalis na tayo. We'll be together. That has always been the plan, right? Medyo nag-alangan pa si Iago roon. Pero kalaunan ay napapayag din siya ni Valerie. Alright. But remember, Valerie, I am watching you. And I am beginning to think you like him more than me. Mapusok namang hinalikan ni Valerie si Iago. I like you. Way more than him. Bulong ni Valerie habang malalim na nakatitig kay Iago at dahan-dahang ibinaba ang kamay sa pagkalalaki nito. Nagpakita naman ng ngiti si Valerie. Sa likod ng mga ngiting yon ay ang plano nila para limasin ang yaman ni Wesley. Alam ni Iago na hindi nagpapasign ng prenup si Wesley, kung kaya naman ang balak nila ay ipangalan kay Valerie ang ilan sa mga ari-arian na pagmamay-ari nito. At kapag nakuha na nila ang lahat, aalis sila. Bit-bit ang kayamanan ni Wesley. Valerie, we have to be careful. Wesley isn't stupid. He might figure out what we're up to. Sabi pa ni Iago habang iniinom ang kanyang alak. Huminga ng malalim si Valerie. Don't worry, Iago. I have everything under control. Wesley trusts me. We just need to be patient. Soon, all his wealth will be ours. Ngunit sa kabila ng kanyang mga sinabi, ramdam ni Valerie ang pressure. Alam niyang hindi siya dapat magkamali. Ang buong plano nila ay nakasalalay sa kanyang kakayahang lokohin si Wesley at kunin ang tiwala nito hanggang sa makuha na nila lahat ng kayamanan. Makalipas ang ilang araw, naging regular na ang trabaho ni Bree bilang personal assistant ni Wesley. Lagi siyang nandyan sa tabi ni Wesley, handang tumulong at magbigay ng updates sa mga nangyayari sa resort. Habang lumilipas sa mga araw, mas lalo niyang nakikilala si Wesley at hindi niya naman maiwasang humanga sa kabutihan ng kanyang boss. Ngunit isang gabi habang pauwi na si Bree, ay napadaan siya sa my garden, dahilan upang maalala niyang muli ang pagkakakita kina Valerie at Iago na nag-uusap noon at kung anumang plano ng mga ito. Hindi tuloy maiwasan na magtaka ni Bree. Labis siyang naguluhan at puno ng tanong sa isip. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magsalita o itago na lamang ang kanyang nakita. Sa isip niya, baka nga friends lang sila. Pero bakit ganun ang usapan nila? Dala-dala ni Bree ang mga katanungang iyon habang pauwi siya sa kanyang tahanan. Alam niyang kailangan niya mag-ingat, lalo na tila may bagay na hindi niya dapat nalaman. Ngunit sa kabila ng lahat, nakapagdesisyon siyang manatiling tapat sa kanyang trabaho. Kahit pa mahirap, itago ang kanyang mga nalalaman. Pagbalik ni Bree sa kanyang bahay, pinag-isipan niya ng husto ang lahat. Alam niyang hindi siya dapat magsalita. Pero paano kung delikado na ang sitwasyon? Paano kung may masamang balak si Valerie kay Wesley? Ngunit kahit na anong pilit niyang intindihin ang lahat, alam niyang may mga bagay na wala sa kanyang kontrol. Apo, kakain na, may problema ba? Nag-aalalang tanong ng kanyang lola Belinda at sinalat pa ang kanyang noo at leeg.
Ngumiti at umiling naman si Bree at ikinuwento na lamang sa lola ang tungkol sa kanyang pagkakapromote at ang bago niyang trabaho na tiyak ay makakatulong sa kanilang dalawang maglola. Kinagabihan ay nakahiga si Bree sa kanyang kama. Pilit pinabalikan ng mga eksenang nasaksihan niya. Sa bawat pag-imagine niya sa mukha ni Valerie habang kausap si Yago, lalong lumalalim ang kanyang pag-aalala. Tila may malaking sekreto na nakatago sa pagitan ng dalawa. At hindi niya matanggal sa isip ang posibilidad na mapahamak si Wesley. Diyos ko, ano bang gagawin ko? Kamot ulong wika ni Bree at halos magpaikot-ikot na sa kanyang hinihiga ang kama. Sa sumunod na mga araw, nagpatuloy si Bree sa kanyang trabaho bilang personal assistant ni Wesley. Sa bawat oras na magkasama sila, hindi naman maiwasang mapansin ni Bree ang kabutihan at pagiging mapagkumbaba ni Wesley. Lalong tumindi ang kanyang pagnanais na protektahan ang kanyang boss, lalo na't tila hindi nito alam ang mga nangyayari sa paligid niya. Sa isang pagkakataon, habang nagre-review si Wesley ng mga dokumento para sa expansion project ng resort, napansin niyang tila tahimik si Bree. Bree, is everything okay? You seem a bit off today. Bati ni Wesley. Agad namang umiti si Bree. Pinilit na itago ang kanyang iniisip. Yes sir, everything's fine po. Just thinking about work. Marami-ramay po yata tayong kailangang ayusin. Tumango naman si Wesley. Ngunit ramdam niya ang kakaibang kinikilos ni Bree. Hindi niya na ito pinansin. Ngunit sa loob-loob niya, nagtataka siya kung anong bumabagabag sa kanyang masipag na assistant. Isang hapon habang naglalakad si Wesley sa mga bagong bahagi ng resort, kasama si Bree, nagsimula itong magkwento tungkol sa mga plano niya para sa expansion. Gusto ko sana na mas maging modern at world-class itong resort, Bree. Pero ayoko rin na mawala yung pagka-homey at warm sa pakiramdam. You think we can balance that? Technically kasi, ayoko naman na masyadong masira ang parte ng isla. Kailangan maging safe pa rin sa kalikasan ng expansion ng project na to. Hindi naman maiwasan ni Bree na humanga sa passion ni Wesley para sa kanyang negosyo. I think that's possible naman po, sir. With the right team and the right vision, magagawa natin yan. Marami po sa mga staff natin ang may suggestion. Pwede po natin silang tanungin. Ngumiti naman si Wesley. I am so glad to hear that. I trust your judgment, Bree. You have been great helping me to this past few days. And thanks for that. Kinilig naman si Bree sa papuri ni Wesley. Ngunit agad siyang sinaway ang sarili. Alam niyang wala siyang karapatan na makaramdam ng ganito. Lalo na't engaged na si Wesley kay Valerie. Ngunit hindi niya naman maiwasang mapansin na tila mas masaya siya tuwing kasama si Wesley kumpara sa mga araw na naiwan siyang mag-isa sa resort. Bumalik si Bree sa resort mula sa pagkaasikaso kay Wesley at sa bawat araw na nagdaan mas lalo niyang nakikilala ang ugali at paninindigan ni Wesley. Hindi niya maiwasang humanga sa dedication nito sa trabaho at sa malasakit nito sa mga empleyado. At kahit papilit niyang itinatago sa kanyang puso, unti-unti nang umusbong ang isang lihim na paghanga kay Wesley. Hindi niya alam kung paano o bakit, pero sa bawat ngiti ni Wesley, sa bawat oras na magkasama sila, tila lumalalim ang kanyang nararamdaman. Ngunit alam niyang mali ito, lalo na't alam niyang engaged na si Wesley. Kaya't pinilit niyang ilayo ang kanyang sarili sa mga ganitong damdamin. He's just being nice. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. He's just a good boss, Bree. Mabait lang talaga siya sa'yo. Huwag kang ganyan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, hindi niya pa rin maiwasang isipin si Wesley bago siya matulog sa gabi. O kaya naman ay ngumiti kapag naiisip ang mga masasayang sandali nila sa trabaho. Lalo pa nitong pinatindi ng isang gabi. Habang naglalakad sila sa beach at tila ba bumabalot ang buong mundo sa katahimikan at ganda ng kalikasan. Bree, I've always wanted to ask you something. Biglang sabi ni Wesley na bumasag sa kanilang katahimikan. Nagulat naman si Bree at bahagyang kinabahan. Ano po yan, sir? Why are you still working here? With your skills and your dedication, you could be anywhere else, earning more. Why stay here in this resort?
We are so far from the civilization if you'd ask me. Puno ng pagtatakang usisa ni Wesley. Napaisip si Bree. Mula noong matanggap siya sa resort, hindi niya inisip na aalis siya. Mahal niya ang trabaho niya at mahalaga sa kanya ang pagiging malapit sa kanyang lola. Ngunit ngayong kausap niya si Wesley, napagtanto niyang may mas malalim pa siyang dahilan. It's not just the job, sir. It's the people. This place, it feels like home po. Nakangiting wika naman ni Bree. Tumango si Wesley at gumiti. I'm glad to hear that. I wouldn't want to lose someone as dedicated as you. Diyos ko, nagpapakilig na naman. Bulong ni Bree sa sarili. Ano yon? Tanong naman ni Wesley na agad ikinailing ni Bree. Wala po. Masaya naman po akong naglilingkod sa inyo. Habang naglalakad sila pabalik sa resort, naramdaman ni Bree na tila nagbago ang kanilang relasyon. Hindi na lang ito simpleng boss at employee relationship. May kakaibang damdamin na namumuo sa kanyang puso. Damdamin na pilit niyang itinatanggi, pero patuloy na lumalalim. Ngunit masakit mang aminin, alam niyang para lang iyon sa kanya. Makalipas ang ilang araw, bumalik na si Valerie mula sa kanyang trip sa kabilang isla. Masaya siya. Tila ba walang nangyaring kakaiba habang wala siya. Agad niyang niyakap si Wesley at sa harap ng mga empleyado, ipinakita niya ang kanyang matamis na ngiti. Ngunit hindi nawala sa pansin ni Wesley ang tila ba lamig sa mga mata ni Valerie. Kahit pa all smiles ito, ramdam ni Wesley ang pagkakaiba sa kilos nito mula nung bumalik. Sinubukan niyang huwag pansinin ito, ngunit sa likod ng kanyang isip, alam niyang may kakaiba. Muli namang bumalik sa kanyang normal na routine si Valerie sa resort. Ngunit ngayon, mas pinili niyang iwasan si Bree. Tila ba may alam si Valerie tungkol sa lihim na nararamdaman ni Bree para kay Wesley. At sa bawat pagkakataon na magkasalubong sila, ramdam ni Bree ang malamig na tingin ni Valerie na tila ba binabalaan siya na huwag magkakamaling magtangkang agawin si Wesley. Sa mga sumunod na araw, lalong naging tahimik si Bree. Pinilit niyang maging professional at ituloy ang trabaho bilang personal assistant ni Wesley. Ngunit hindi niya naman maiwasang mag-alala. Alam niyang mali ang kanyang nararamdaman, pero hindi niya alam kung paano itong mapipigilan. Isang araw, habang abala sa kanyang trabaho sa front desk, ay isinabay ring asikasuhin ni Bree ang ilang mga papeles na ipinasuyo sa kanya ni Wesley. Determinado pa rin siyang sikapin na pagsilbihan ang lahat ng tao rito sa resort. Habang inaayos sa mga papel sa folder, ay may narinig siyang boses ng isang matanda. Napatingin si Bree sa matandang babae, mukhang pulubi at gusgusin pang matanda at hindi maayos. Lumapit si Bree doon sa matanda upang alamin kung anong pakay nito roon. Magandang umaga po. Ako po si Bree. Saan po sila? Magalang na tanong ni Bree habang nakangiti. Hinawakan naman ng matanda ang kamay ni Bree. Magandang umaga. Itatanong ko lang sana kung saan dito si... Hindi pa natatapos sa pagsasalita ang matanda nang biglang dumating si Valerie. Dire-diretso ang naglakad si Valerie at taas na upang nagtungo sa reception. Suot ang napakaganda at sosyal na sundress, isang hat na pinasadya pa at mamahaling sandals. Talagang mistulang finaflaunt na ni Valerie ang kanyang kayamanang natatamasa. Tinanggal ni Valerie ang suot na shades at magsasalita na sana nang mapansin niya ang matanda na nakatitig sa kanya. Who the hell are you? And what are you staring at? Mataray na tanong ni Valerie sabay tinitigan ng matanda mula ulo hanggang paa. Ano tinitingin-tingin mo riyan? Bulalas pa nito. Ako si Helen. May hinahanap lang ako. Mahinang tugon naman ng matandang babae. Halos patawa naman si Valerie sa iwinika ng matanda. You're looking for someone? Here? It looks like you are in the wrong place, old lady. Wala kang puwang sa lugar na to. Maging si Bree at ang ibang mga staff ay nagulat sa naging pagtrato ni Valerie dito. Para bang wala talaga itong sinasento kahit pa matandang babae na ang kanyang kausap. Grabe ka naman magsalita. Huwag kang mag-alala, hindi ako makakaistorbo. Dito lang ako sa gilid at meron lang akong hinahanap. Magalang na sagot naman ng matanda. Lalo lamang lumakas ang pagtawa ni Valerie. Hindi mo ba ako naiintindihan? Can't you see na puro mayayaman ang mga nandito sa resort? At saka paano ka nakapasok dito? Labas! Malakas na hiyaw ni Valerie.
at halos ipahiya na ang matanda. Hindi pa nakabuelo ang matanda nang tawagin na ni Valerie ang atensyon ng mga guard upang palabasin si Helen. Sandali, teka lang. Hindi naman ako manggugulo. Of course you are. Look at you. Ang dumi-dumi mo. Dungis ka lang sa exclusive resort na to. Hiyaw pa ni Valerie at saka itinulak ang matanda dahilan upang matumba ito sa kanyang tagiliran. Aray. Mahinang wika nito habang nakahawak sa kanyang bewang. Matanda na ito kaya medyo mahina na ang kasukasuan. Pero walang awa si Valerie na naging trato niya rito. That's what you deserve. Masyado kang mayabang. Wala ka naman ng puwang sa ganitong lugar. Guards, kalad ka rin yun na palabas ang matandang yan. Utos pa ni Valerie. Agad namang sumunod ng mga gwardya at akmang hihilahin ng matanda nang agad na lumapit ang receptionist na si Bree sa kanila. Tahimik lamang na nanonood si Bree sa mga nangyayari. Pero mistulang hindi niya na kinakaya ang makita at ramdam niya na nakaawa-awa ng disposisyon ng matanda. Malapit ang puso ni Bree sa mga matatanda dahil na rin nga sa kanyang lola Belinda. Ay kuya, sandali lang naman ho. Ako nang bahala si Ale. Huwag yun naman hong kalad ka rin. Matanda na nga at mukhang kawawa. Sige na, ako na lang mag-aasikaso. Wika ni Bree at saka agad na inalalayan at hinawakan ang matanda. Napataas naman ang kilay ni Valerie sa kanyang nakikitang eksena ngayon. Excuse me? At sa tingin mo, sino ka naman para magbayabayanihan diyan? Mataray niyang tanong kay Bree. Sinabi naman ho ng Ali na hindi siya manggugulo. Huwag naman po kayong ganyan sa kanya. Matapang ngunit magalang na tugon naman ni Bree. Aba, sumasagot ka pa ha? Bulala si Valerie sabay tulak din kay Bree. Napatingin naman si Helen kay Bree. Iha, alam mo ikaw babaita ka. Talagang sinasagad mo ang pasensya ko ha. Dapat talaga matagal na kitang tinanggal. From now on, you are fired. You pathetic little Sagaw pa ni Valerie sabay bato ng kanyang bag kay Bree. Ilang sandali lamang ay dumating si Wesley. Mom? Wika ni Wesley nang makita ang kanyang mom. Agad siyang lumapit dito upang tulungan itong makatayo. Mom, why are you here on the floor? Who pushed my mom? Iritableng tanong ni Wesley sabay lingon sa kanyang paligid kung saan nag-iwas naman ang tingin ng mga staff. She's your mom? Gulat na gulat at hindi makapaniwalang wika ni Valerie nang mapagtantong ang matandang babaeng itinulak niya ay siya palang mom ng kanyang fiancé. Hindi naman sumagot si Wesley at inilalayan lamang si Helen at saka ito tinitigan ng mabuti. Since when ka pa dumating sa Pilipinas, Mom? At bakit ganyan ang itsura mo? Why are you dressed like that? Did something happen to you? I'm okay, son. Gusto ko lang makita kung paanong tratuhin ng mga staff sa resort ang mga bisita. Makahulugang wika naman ni Madam Helen. Sabay tingin kay Valerie na gulat pa rin. Good morning, tita. Nice meeting you po. Kinakabahang bati ni Valerie. Is she bothering you po? We can get rid of her. Tatanggalin na namin siya sa trabaho kung ginugulo ka niya. Wika pa ni Valerie habang tinutukoy si Bree. Kumunot naman ang noo ni Wesley na makita si Bree dahil alam niyang hindi naman yan gagawin ni Bree. Halika na anak, I want to hear more of your expansion project. Wika naman ni Madam Helen at hindi na pinansin ang existence ni Valerie doon. Akmang susunod naman si Valerie sa kanila pero agad nang tinawag ni Madam Helen ang atensyon ni Bree. And can she assist me for the rest of my trip? Pumayag naman si Wesley roon. At gusto ko rin makausap ang anak ko nang kami lang dalawa. Seryosong sambit ni Madam Helen at nauna na silang lahat patungo sa opisina. Ano naman si Valerie doon na halos malubog na sa kahihiyan. What are you looking at? Bumalik kayo sa trabaho. Mga walang kwenta kayo. Nagagalaite ngunit mahinang saway ni Valerie sa mga staff doon. Tapos makabalik ni Madam Helen mula sa Sweden, agad niyang binisita ang resort na pinamamahalaan ng kanyang anak na si Wesley. Masaya siyang nakikitang lumalago ang negosyo. At gusto niyang personal na makita ang mga pagbabago at makilala ang mga taong nagtatrabaho roon. Lalo siyang na-excite nang malaman niyang ang kanyang anak ay engaged na pala sa isang babae.
na ayon pa nga sa balita sa kanya ay isang babaeng kaakit-akit at tila perpekto para sa kanyang nag-iisang anak. Ngunit sad to say, dahil mukhang dismayado si Madam Helen sa choices ng anak niya pagdating sa babae. Partikular na nang maka-encounter nga niya si Valerie. Nang dumating si Madam Helen sa resort, agad siyang sinalubong ni Bree na agad namang napansin dahil sa kabaitan at kaayusan ng trabaho. Hindi lang ito basta-basta isang receptionist, kundi isang empleyadong handang magsakripisyo para sa kapakanan ng mga bisita at ng buong resort. Isa pa, hindi rin pansin ni Bree ang kanyang amo. Sa katunayan ay sinadya talagang magbihis pulubi ni Madam Helen para makita kung gaanong kaayos ang mga staff sa resort ng anak. Mukhang doon nga rin niya nakita ang tunay na kulay ng fiancé ni Wesley. Hindi hamak na mas nagustuhan pa nga niya ang pakikitungo ng isang hamak na receptionist na katulad ni Bree. Kaya naman nang malaman ni Madam Helen na si Bree ang naging personal assistant ng kanyang anak habang siya ay nasa business trip, agad siyang natuwa. Bree, it's so nice to finally meet you. Bati ni Madam Helen habang nakangiti. My son has told me a lot about you. I heard you have been very helpful while I was away. And I've heard a lot about you as well from my amigas who frequently visit our resort. Mukhang ikaw talaga ang gusto nilang taga-assist. Agad namang nagpakumbaba si Bree. It's an honor to meet you po, Madam Helen. I'm just doing my job po. At saka happy to serve naman po ako palagi. Oh, it's so nice to know that someone like you is very passionate about the job. Buti na lang talaga at promote ka rin ng anak ko at pumayag siyang maging taga-assist kita rito for the rest of my stay. Nakangiti pang wika ni Madam Helen. At habang nagiging mas malapit si Bree at Madam Helen, hindi naman maiwasang mainis si Valerie. Ang dapat sana ay pagkakataon niya na magpasikat sa kanyang future mother-in-law ay biglang naagaw ni Bree. Napunta pa sa kanya ang spotlight. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na maging malapit kay Madam Helen, tila ba hindi ito mapansin ni Madam Helen at mas binibigyang pansin pa si Bree. Lalo lamang ito ang nagpapainis kay Valerie dahil of all the people ay bakit kay Bree pa napupunta ang atensyon ng mom ng kanyang fiancé na sa halip dapat ay nasa kanya. Isang araw habang nagkakape sa veranda ng resort, tinanong ni Madam Helen si Bree tungkol sa mga empleyado at ang kanilang mga gawain. How are the staff here, Bree? Lalo na si Valerie. Kamusta naman siya bilang magiging daughter-in-law ko? Ngumiti naman si Bree, ngunit piniling maging maingat sa kanyang sagot. Valerie's doing well, Madam Helen. She's very hands-on po with managing the resort. We are all adjusting to her style of management po. Really? Tanong naman ni Madam Helen. Kasi when I came here dressed as pulube, hindi naging magandang pakikitungo niya sa akin. Kung hindi pa yata dumating si Wesley ay sisipain niya na ako papunta sa dagat. Are you sure she's good? Puno ng pagtataka pa niyang dugtong. Napalunok naman si Bree. She's okay po, madam. Baka naman stress lang po siya kasi Sir Wesley has been away for quite a while at siya po ang naiwan sa pagmamanage ng resort. As far as I know, it's her first time din po managing a business. Sa likod ng kanyang mga salita, alam ni Bree na mas malalim pa ang maaari niyang sabihin ukol doon kay Valerie. Ayaw niyang mag-badmouth, lalo pa't alam niyang mahalaga kay Wesley si Valerie. Ngunit hindi rin niya kayang isawalang bahala ang mga ginagawa ni Valerie, lalo na ang mga masasamang plano nito laban sa kanya. Dahil sa pagiging magaan ng loob ni Madam Helen kay Bree, madalas silang nag-uusap at nagkakasama. Sa bawat pagkakataon na nakikita ito ni Valerie, hindi maiwasang mag-init ang kanyang ulo. Future mother-in-law ko yan. Bakit siya lapit ng lapit kay Bree? Inis pa na tanong ni Valerie sa sarili. Why not me? Hell, it should be me in Bree's place. Reklamo pa niya. Habang lumalalim naman ang samahan ni Madam Helen at Bree, lalong nag-aalab ang galit ni Valerie. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan upang mapaalis si Bree sa resort. Lalo pa't nagsisimula ng bumuo ng tiwala si Wesley at ang kanyang ina kay Bree. Isang gabi, lihim na bumisita si Yago sa resort upang makipagkita kay Valerie. Sa isang madilim na sulok ng resort, nag-usap sila ng masinsinan. Yago, kailangan nating tanggapin si Bree sa eksena. She's getting too close to Wesley's mother, and that's dangerous to our plan. Sabi ni Valerie, habang mahigpit na hinawakan ang kamay ni Yago.
Napaisip naman si Yago sa kanyang narinig. Don't worry, I have a plan. Tugon naman ni Yago. Magbabayad tayo ng isang tao para magpanggap na guest. Then we'll set it up para magsisi si Bree. And we'll make sure she gets fired. Then in that way, wala na makakasira pa sa plano natin, my love. Sambit ni Yago. Napangiti naman si Valerie ng dahil doon. Mabilis nilang inihanda ang plano. Nagbayad sila ng isang tao na magpapanggap na bisita ng resort. Ang gagawin nito ay magpapanggap na nadala sa pool area na kung saan si Bree ang naka-assign na supervisor. Ang plano ay hindi na ipapaalam kay Bree na may swimming session pa at i-insist ng guest na lumangoy kahit na oras pa ng pagsasara ng pool. Isang gabi dumating ang binayarang guest sa resort. Naginuman sila ni Valerie at Yago bago magtungo sa pool area. Naghihintay na si Bree na mag-lock ng gate ng pool nang biglang lumangoy ang guest. Kahit sinabi ni Bree na sarado na ang pool at bawal na lumangoy sa ganong oras ay nag-insist ito. At bago pa man mapigilan ni Bree, nadulas ito sa gilid ng pool at nagtamo ng fracture. Agad siyang sinisi at napaiyak si Bree dahil takot na mawala ang kanyang trabaho. Hindi ako pwede mawalan ng trabaho. Kailangan kong alagaan ang lola ko. Umiiyak na pahayag ni Bree habang hawak ang kanyang ulo. Labis na nalulungkot sa nangyari dahil nalaman niyang isinisisi nga sa kanyang nangyari. Ang insidente ay umabot kay Wesley at Madam Helen. Nakarating ang balita na nagbabalak magdemanda ang guest laban kay Bree sa resort. Pakiramdam ni na Valerie at Yago, tagumpay na ang kanilang plano. Ngunit hindi nila inaasahan ang magiging aksyon ni Madam Helen. Nang marinig ni Madam Helen ang tungkol sa insidente, agad niyang hinarap ang nagreklamong guest. Hindi naman nagdalawang isip si Madam Helen na ipagtanggol si Bree at harapin ang sitwasyon. Excuse me? Sabi ni Madam Helen sa nagreklamong guest. I was the one who ordered the pool to be closed at that time. I specifically instructed the staff to lock the area because it was already late. But you insisted on swimming at your own risk. And Bree even warned you. This incident is not her fault. If anything, it is your carelessness as a guest. Nagulat ang lahat sa ginawang pagtatanggol ni Madam Helen. Hindi nila inakala na sasalo siya para kay Bree, lalo na't seryoso ang reklamo ng guest. Ang mga plano ni na Valerie at Yago ay biglang nagkalamat. At tila ba failure ang kanilang ginawang pagtatangka na matanggal si Bree. Mukhang malabo pang ang magwagi sila dahil kampi pala si Madam Helen kay Bree. Nagalit si Valerie sa sitwasyon. Agad niyang kinausap si Wesley upang pilitin itong gumawa ng aksyon laban kay Bree. Wesley, can't you do something? Your mother is protecting Bree as if she's a victim. She could ruin everything here. Delikado, lalo na sa mga guests natin kung may ganyan tayong staff. Ngunit hindi naman nagpadala si Wesley sa galit ni Valerie. Valerie, I trust my mother's judgment. Kung sinabi niyang hindi kasalanan ni Bree, then I believe her. Hindi natin pwedeng basta-basta tanggalin si Bree. Besides, she is the most hardworking staff here in the resort. Lalo namang nainis si Valerie sa naging tugon ni Wesley. Ramdam niya na nawawala na siya ng kontrol sa sitwasyon at ang kanyang mga plano kasama si Yago ay tila nawawala na sa landas. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng bago. Mas matibay na plano upang makamit ang kanilang hangarin. Sa kabila ng kanilang pagkabigo, hindi naman nawala ng pag-asa si Valerie. Alam niyang hindi siya maaaring umatras ngayon, lalo na't malapit na nilang makuha ang kayamanang pinapangarap nila ni Yago. Naisip niya ang kailangang mas maging maingat at mas matalino sa kanilang susunod na hakbang at masiguradong wala nang makakasira pa sa mga ito. Yago, we need to be more careful. Hindi pwedeng basta-basta na lang tayo gumalaw. Bree is protected by Wesley's mother, and that makes things more complicated. Pahayag ni Valerie, habang sila'y nag-uusap sa kanilang tagpuan. Tumango si Yago. You're right. We would have to play this smarter. But we cannot let Bree stay in our way. We need to find a way to get rid of her without raising any suspicions. Habang nag-uusap sila, patuloy silang nagbabalak ng mga bagong estratehiya upang mapalapit si Valerie kay Wesley at mapalaya si Bree sa resort. Ngunit habang sila'y nag-iisip ng bagong plano, lalong naging malinaw sa kanila na hindi magiging madali ang kanilang misyon.
Kailangan nila mag-ingat at siguraduhin na walang makakahalata sa kanilang mga tunay na intensyon. Habang abala naman sina Valerie at Tiago sa kanilang mga plano, patuloy naman binibigyang pansin ni Madam Helen si Bree. Alam ni Madam Helen na si Bree ang pinakamasipag at pinakadedicated na empleyado ng resort at hindi niya hahayaang mawala ito dahil lamang sa mga ganitong insidente. Bree, I trust you. Sabi din Madam Helen isang araw habang magkasama sila. Wesley trusts you too. Don't let anyone make you feel otherwise. You are important to this resort. Paalala nito. Nagpasalamat naman si Bree sa mga salita ni Madam Helen. Alam niyang mahirap ang sitwasyon pero sa tulong ng kanyang mga kasamahang staff sa trabaho at sa suporta na rin ni Madam Helen, nagkaroon siya ng bagong lakas upang harapin ang mga hamon na darating. Habang patuloy na nagpaplano sina Valerie at Tiago, patuloy ding lumalaban si Bree sa kanyang sariling paraan. Alam niyang kailangan niyang maging matibay, hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa mga taong nagtitiwala sa kanya. At habang nagiging mas magulo ang mga plano ni na Valerie at Tiago, patuloy na nahuhulog ang loob ni Bree kay Wesley. Isang damdamin na maaaring magdulot ng mas malalim na problema sa hinaharap. Dumating na sa puntong hindi na kayang hintayin pa ni Valerie ang kanilang mga plano. Alam niyang ang bawat araw na lumilipas ay mas nagiging delikado para sa kanila ni Tiago. Kaya naman napagdesisyonan niyang hindi na patatagalin pa ang kasal nila ni Wesley. Isang gabi, habang nagdi-dinner sila sa veranda ng resort, ipinaabot ni Valerie ang kanyang desisyon. Babe, I have been thinking, baka hindi na natin kailangan hintayin pa ang Vegas para ikasal? Why not here, in our resort? It is private and your mom is here too. Saad ni Valerie habang hawak ang kamay ni Wesley. Tila ba nagmamadali at puno ng excitement? Perfect timing na to. Nagulat naman si Wesley sa biglaang pagbabago ng isip ni Valerie. Dati-rate, pilit ito ng pilit na sa Vegas sila magpakasal. Isang ingranding kasal na puno ng glamour at kasikatan. Ngunit ngayon, parang wala na itong pake at mas nais na lang na magsettle sa isang simpleng seremonya sa resort. Ramdam ni Wesley na may kakaiba sa biglang pagbabago ng desisyon ni Valerie, ngunit pinilit niyang hindi magduda. Sa isip niya, baka nga naman gusto lang ni Valerie na isang mas personal at intimate na kasal. Are you sure, Valerie? I thought you wanted a big wedding in Vegas. Tanong ni Wesley, bagamat may halong kaba sa kanyang dibdib. Umiti si Valerie. Ngiti na tila ba pilit at puno ng pagtatago. Yes, I'm sure, babe. What matters is that we are together. The place doesn't really matter as long as I am marrying you. Sambit ni Valerie. Samantala, hindi na rin naman makapaghintay pa si Tiago. Pakiramdam niya ay tumatagal na ang kanyang kilos ni Valerie at parang wala itong konkretong aksyon upang maisakatuparan na ang kanilang plano. Isang gabi sa kalagitnaan ng katahimikan sa resort, naglakas loob si Tiago na pumunta at hanapin si Valerie. Sa isip niya, kailangan na nilang pag-usapan kung ano nga ba talaga ang mga susunod na hakbang. Kailangan niya ng assurance na sa huli ay sa kanya pa rin talaga mauuwi si Valerie. Na makita niya si Valerie, agad siyang sumugod papalapit. Valerie, what's taking so long? We need to move faster. Sabi ni Tiago. Hindi maitago ang kanyang pagkabahala. Agad siyang hinila ni Valerie sa isang gilid ng resort. Malapit sa isang area na medyo madilim at tahimik. Shh! Are you crazy? What if someone sees us? Galit na tanong ni Valerie habang sinisiguradong walang nakakakita sa kanila. And why are you here? Alam mo namang nandito si Wesley. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon na nandoon din si Bree sa may gilid. Kausap ang ilang mga workers na naka-assign sa maintenance ng resort. Tahimik lamang si Bree habang binibigyan ng instruction sa mga ito. Pero narinig niya ang bulong-bulungan ni na Valerie at Tiago. Agad siyang kinabahan. Ngunit pinilit niyang hindi magpakita ng reaksyon. Hindi rin siya nakagalaw sa kanyang pwesto. Lalo pat narinig niya ang pangalan ni Wesley na binabanggit ng dalawa. Habang si Bree ay nag-aalala, si Wesley naman ay naghahanap sa kanya dahil may mahalaga itong inquiry na gustong itanong. Sinabihan siya ng isang staff na nandoon si Bree sa may gilid ng resort, kaya naman agad niyang pinuntahan ito. Sa kanyang pagdating, hindi niya inaasahan ang kanyang makikita.
Nang makarating si Wesley sa lugar kung saan nandoon si Valerie at Yago, hindi naman makapaniwala si Wesley sa kanyang nakita. Naghahalikan ng dalawa at narinig niya ang lahat ng plano nilang gawin. Ang lahat ng iniisip niyang pagdududa at kaba ay nagkatotoo. Hindi totoo ang pagmamahal ni Valerie sa kanya. Lahat ay bahagi lamang ng isang tusong plano. Valerie! Sigaw ni Wesley. Puno ng galit at poot. Halos manginig ang kanyang boses sa bigat ng damdaming kanyang nararamdaman. Nagulat si Valerie at Yago. Halos mabitawan nila ang isa't isa. Hindi makapaniwala na nahuli sila ni Wesley sa akto. Si Bree naman sa kanyang kinatatayuan ay natigilan din at nagulat sa biglaang pagsigaw ni Wesley. How could you do this to me? Tanong ni Wesley kay Valerie. Halos pabulong na ngunit puno ng sakit. You're using me? You and him? You are plotting something against me, huh? Agad namang nag-iba ng timpla si Valerie. Imbes na umiyak ako magmakaawa, lumapit siya kay Bree at agad na sinisi ito. Ikaw bang nagturo sa amin? Sinundan mo kami ano? Galit na tanong ni Valerie kay Bree. Para bang sinusubukan niyang ilihis ang sisi. Walang hiya ka talaga. Bulalas ni Valerie at akmang sasabunutan pa si Bree. Pero bago pa makapagsalita si Bree ay tumugon na si Wesley. Stop it, Valerie. Don't blame anyone else. Alam kong walang alam si Bree tungkol dito. I heard everything. Malinaw ang lahat sa akin. Nagtangka pang humindi si Valerie, ngunit hindi niya na magawang itangke ang katotohanan. Wesley, it's not what it looks like. I swear, please. Sinubukan niyang ipaliwanag ngunit bigla na lang pumutok ang selos ni Yago. Yes, it is, Valerie. And I have been together all along. What are you going to do about it, huh, Wesley? Mumukha mo na naman sa akin ang yaman mo? Tuluyang nadurog ang puso ni Wesley. Ang babaeng kanyang minahal at pinagkatiwalaan at ang taong inaakala niyang kaibigan ay nagsabwatan upang siya linlangin. Hindi na nagdalawang isip pa si Wesley. I am done with you, Valerie. And you, Yago. Get out of my sight. Ayoko na kayong makita kahit kailan. Utos si Wesley. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng puot. Tumawag siya ng security upang palayasin ang dalawa sa resort. Ngunit sa halip na magmakaawa o humingi ng tawad, tila ba walang pakialam si Valerie. Hindi man lang siya umiyak o nagpakita ng kahit anong emosyon. Hinawakan na niya si Yago sa braso at bumulong sa kanya. Don't worry, Yago. We will survive. May mga naibigay na sa akin si Wesley. Pera at property na sa atin na. We will be fine. Lalo namang nalugmok si Wesley sa mga narinig. Ramdam niya ang bigat ng pagtataksil at panlulokong ginawa sa kanya. Nang makalabas na ang dalawa, tuluyan nang bumigay ang kanyang emosyon. Napaupo siya at pilit na kontrolin ang kanyang mga luha. Sa buong pangyayaring yon, hindi alam ni Bree kung ano ang kanyang gagawin. Kitang-kita niya ang sakit at pagkalumok ni Wesley. At sa kabila ng lahat, naramdaman niya ang awa para sa kanyang boss. Tahimik lang siyang tumayo sa tabi. Pinapanood ang lahat. Habang si Madam Helen naman ay agad na lumapit sa kanyang anak upang damayan ito. Wesley, I am so sorry this happened. You don't deserve this. Sabi ni Madam Helen habang niyiyakap ang anak. Mom, I feel like a fool. How could I let this happen? I was used, and I did not even see it coming. Sabi ni Wesley, puno ng puot sa sarili. I really thought Valerie was the one. And Yago, my own friend. How could they do this to me? Hindi mo kasalanan, anak. Masyado ka nagtiwala at mapagmahal. That's not your fault, son. It just means you are a good person at pinili mong makita ang kabaitan ng mga tao. Tugon ni Madam Helen. Pinipilit na ipadama sa anak na hindi ito nag-iisa. Habang nag-uusap sina Wesley at Madam Helen, nananatili lang si Bree sa gilid. Tahimik na pinapanood sila. Alam niyang hindi madali ang pinagdadaanan ni Wesley at ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ni Bree na kailangan niya magpatuloy. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para na rin kay Wesley. Sa mga sumunod na araw, patuloy na pinilit ni Bree na maging matatag. Alam niyang mas magiging mahirap ang sitwasyon sa resort ngayon, lalo na't naganap ng iskandalo sa harap ng ibang empleyado.
Ngunit alam din ni Bree na hindi siya pwedeng bumitaw. Kailangan niyang suportahan si Wesley, kahit pa sa simpleng paraan lamang. Habang si Wesley naman ay naghilom ng sugat sa kanyang puso, unti-unti niya nakita ang kabutihan at kasipagan ni Bree. Nakita niya kung paano ito mag-alaga ng mga bisita, kung gaano ito ang kadedicated sa trabaho, at kung paano ito nagsusumikap upang matupad ang kaniyang mga pangarap. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, tila ba may bagong pag-asa na sumisilip sa puso ni Wesley. At sa bawat araw na lumilipas, mas nakikilala niya si Bree, isang babaeng hindi lang maganda sa panlabas kundi pati na rin sa kanyang puso. Habang patuloy na umaayon ang tadhana, isang bagay ang malinaw. Ang mga plano at intriga ay maaaring magdulot ng gulo, ngunit sa dulo, ang kabutihan at katapatan ang magwawagi. At habang bumabagsak ang maskara ng kasinungalingan, isang bagong simula ang naghihintay kina Wesley at Bree. Isang simula na puno ng pag-asa at marahil isang pagmamahalan na hindi nila inaasahan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, iminungkahi ni Madam Helen na manatili na lang muna si Wesley sa resort upang siya ay makapag-move on at makaiwas sa stress na dala ng trabaho sa Maynila. Wesley, stay here for a while. Hindi mo kailangan na bumalik agad sa Manila. Mas kailangan mo ng pahinga kaysa sa stress na naroon. Sabi ni Madam Helen, ang kanyang tono ay puno ng malasakit at pag-aalala para sa kanyang anak. Napagdesisyon na ni Wesley na sundin ang kanyang ina. Sa resort, tahimik at malayo sa mga alalahanin ng lungsod, ngunit hindi niya inaasahan na sa kabila ng kalungkutan ay makakakita siya ng bagong liwanag. Sa piling ni Bree. Habang si Wesley ay nananatili sa resort, si Bree naman ay hindi maiwasan na mag-alala sa kanyang kalagayan. Naging curious si Bree tungkol sa buhay ni Wesley, lalo na sa mga pinagdaanan nito. Isang araw habang nagpapahinga si Madam Helen sa veranda, tinanong siya ni Bree tungkol kay Wesley. Madam, how is Sir Wesley really doing? Mukhang malungkot pa rin po siya. Tanong ni Bree na puno ng pag-aalala. Ngumiti naman si Madam Helen at nagsimula na magkwento. Wesley has always been a good son. He is a responsible and a kind-hearted man. Pero ayoko siya makaranas ng heartbreak, lalo na't ako mismo ay dumaan sa ganoong sakit. I was divorced from Wesley's father, and I have always raised Wesley to be a gentleman, someone who respects women and values love. Kaya masakit para sa akin na makita siyang nasaktan ng gano'n at tratuhin ng gano'n ng mga tao when he is just so pure. Napaisip si Bree. Ramdam niya ang bigat ng pagmamahal ni Madam Helen para kay Wesley. Ang swerte naman po ni Wesley, ano? May nanay siyang isang katulad ninyo. Sabi ni Bree, ang kanyang tono ay puno ng paghanga. Tumingin naman si Madam Helen kay Bree at nagtanong, How about you, Bree? Do you have a boyfriend? Agad namang umiling si Bree. Ay, wala po, Madam. I have no time for relationships. Sagot naman ni Bree. Bahagya namang nagbiro upang itago ang hiya. Ngumiti pa sa Madam Helen at tumingin kay Bree ng may kahulugan. I hope my son finds a girl like you, Bree. Someone kind, responsible and caring. Bigla namang kinilig si Bree sa narinig, ngunit pinilit niyang itago ang kanyang nararamdaman. Habang lumilipas sa mga araw, todo asikaso si Bree kay Wesley. Alam niyang hirap pa rin ito sa pinagdadaanan, kaya naman sa bawat pagkakataon, nandun siya upang alagaan ang kanyang boss. Madalas sa maglasing si Wesley dahil sa patong-patong na stress, at si Bree ang laging nag-aalaga sa kanya. Kung ano man ang kailangan ni Wesley kahit na tungkol sa trabaho, si Bree ang palaging nandoon. Napapansin din ni Wesley ang pagiging maalaga ni Bree. Sa bawat pagkakataon na kailangan niya ng tulong o suporta, palaging nandoon si Bree. Hindi lang ito basta-basta empleyado para sa kanya at nakikita niyang may malasakit ito sa kanya na higit pa sa inaasahan. Isang gabi, habang nagpapahinga si Bree sa may pool, napansin niyang may lumalapit sa kanya, si Wesley. Pwede bang umupo dito? Tanong ni Wesley. Hawak ang isang bote ng beer. Napangiti naman si Bree at hindi mapigilang kilikin. Of course, sir. The poolside is for everyone naman po. Tsaka kayo po may-ari nito. Dino niya pa. Naupo si Wesley sa tabi ni Bree at nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa buhay. Ibinahagi ni Wesley ang kanyang mga alaala sa pagkabata, ang kanyang mga pangarap
at ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Si Bree naman ay nagkwento rin tungkol sa kanyang lola, sa mga dahilan kung bakit siya nagtatrabaho ng mabuti, at sa kanyang mga simpleng pangarap. Mabait ka nga, Bree. Hindi na ako nagtataka kung bakit gustong-gusto ka ng nanay ko, sabi ni Wesley habang tahimik silang nagmamasid sa mga bituin sa kalangitan. Nagulat naman si Bree. Ngunit tila ba hindi mapigilan ang kanyang sarili. Sana ikaw rin. Sana gusto mo rin ako. Bulong niya na halos hindi na naririnig. Nagkunwaring hindi narinig ni Wesley ang sinabi ni Bree. Ngunit sa totoo lang, narinig niya iyon. Napangiti pa nga siya at tila ba may kakaibang sayang bumalot sa kanyang puso. Mula nung gabing yon, madalas ang magkasama sina Wesley at Bree. Mas marami silang napag-uusapan. Mga bagay na dati ay tila hindi nila napapansin sa isa't isa. Unti-unti si Bree ay nagiging mas mahalaga na rin kay Wesley. Nakikita niya kung gaano itong kasipag, kabait at kung gaano ito nagmamalasakit sa kanya. Habang tumatagal, nagkakaroon ng bagong kahulugan ang kanilang relasyon. Ngunit si Wesley ay nag-aalangan pa ring aminin ito sa kanyang sarili. Isang araw nagkaroon ng issue sa resort. Isang guest ang nagreklamo na nawalan siya ng cash at mamahaling gadgets. Agad-agad naman na na-review nila ang CCTV footage at nakita na may isang tao na nagpanggap na staff ng resort at nagnakaw ng mga gamit ng guests. Agad na pinaalerto ni Wesley ang buong resort at pinalakas ang seguridad. Ayaw ni Wesley na maulit ang ganitong insidente kaya naman nagdesisyon siyang i-review ang lahat ng CCTV records mula sa nakaraang mga buwan. At sa kanyang pagsusuri, natuklasan niyang matagal na palang napaplot sina Valerie at Tiago ng kanilang plano. Nakita niya ang mga footage kung saan palihim na nagkikita ang dalawa sa resort at kung paano nalang plinano ang lahat upang lokohin siya. Ngunit sa halip na magalit o maghinakit, napailing na lamang si Wesley. Wala na siyang pakialam doon. Mas lalo siyang natutok sa mga footage na nagpapakita kay Bree. Sa footage, nakita ni Wesley kung paanong palaging nag-aalaga si Bree sa kanya. Sa mga oras na akala niyang wala siyang kasama, nandyan lang pala si Bree. Tahimik na nagmamasid at nagbabantay sa kanya. One call away lang lagi si Bree at kailanman ay hindi siya iniwan nito. Naramdaman ni Wesley ang kakaibang init sa kanyang puso. Sa wakas, nararamdaman niya ang pag-usbong ng damdamin para kay Bree. Isang damdamin na hindi niya naasahang darating. Sa mga sandaling yon, para bang nagsisimula ng mabuo ang isang bagong kwento sa pagitan ni Wesley at Bree. Sa kabila ng mga pagsubok at panloloko, natutuhan nilang pareho na ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman natatago. At habang patuloy na lumilipas sa mga araw, ang kanilang relasyon ay unti-unti nang humuhubog sa isang bagay na mas malalim. Isang bagay na kayang itaguyod kahit pa anong unos ang dumating. Kailangan na lamang nilang aminin sa isa't isa ang tunay nilang damdamin. Matapos ang ilang linggo na pagmumuni-muni, isang gabi kinausap ni Wesley ang kanyang ina. Naghahanap siya ng gabay tungkol sa kung ano talagang nararamdaman niya. Mom? Simula ni Wesley habang nagkakape sila sa veranda. Paano mo nalaman na true love na ang nararamdaman mo para kay Dad? Kasi sa totoo lang, parang hindi iyon ang nararamdaman ko kay Valerie noon. Ngumiti naman si Madam Helen. Alam niyang mahirap ang pinagdadaanan ng anak. True love, Wesley, is something you just feel in your core. It's that kind of love that endures, no matter what happens. And just like what I had with your dad. Even though we ended up in a divorce, I still love him. In a way that is deep and meaningful. True love doesn't always mean it lasts forever. But it is something real. Something you cannot fake. Napatango naman si Wesley, pero kita sa mukha niya na nag-iisip pa rin siya ng malalim. I think I'm falling for someone, Mom. Pero alam kong mali kasi baka isipin ng girl na predatory ako. Dahil boss niya ako. Pag-amin ni Wesley, medyo nahihiya pa sa kanyang ina. Bigla namang napangiti si Madam Helen. Alam niya naman kung sino ang tinutukoy ng anak. Bree is a good girl, Wesley. And I like her for you. Sabi ni Madam Helen na may kasiguruhan. Nagulat pa si Wesley. Hindi niya inakala na ganoong kabilis makita ang kanyang ina ng nararamdaman niya. You really think so, Mom? Tanong niya, medyo hindi pa rin makapaniwala. Of course I do.
If you really like her, then you should pursue her. Walang mali roon, anak. Basta ba totoo ang intensyon mo? Sagot naman ni Madam Helen. Patuloy nga ngiti sa labi. Napaisip ng malalim si Wesley. Ang mga salita ng kanyang ina ay tumama ng malakas sa kanyang puso. Mula noon, hindi niya na mapigilang isipin si Bree. Kung paano siya nito inalagaan at kung paano nitong naipakita ang kanyang tunay na malasakit. Unti-unti na pagtanto ni Wesley na si Bree na nga ang hinahanap niyang pagmamahal. Ang tunay na reyna ng kanyang puso. Dumating ang birthday ni Bree at nagdesisyon ng mga staff ng resort na maghanda ng isang simpleng salo-salo para sa kanya. Nang pumasok si Bree sa dining hall, nagulat siya na makita ang dekorasyon, mga balloons at pagkain. Bakit may pagganito? Hindi naman ako boss Biro niya pa. Pero kitang-kita naman sa kanyang mukha ang tuwa. Isa-isa siyang binati ng mga staff at sa bawat pagbate, nararamdaman niya ang init ng kanilang pagmamahal at respeto para sa kanya. Pero sa kabila ng kasiyahan, may kaunting lungkot sa kanyang puso. Wala kasi roon si Wesley. Napatingin siya sa pinto. Umaasang biglang lalabas ang boss niya. Pero wala. Hanggang sa may tumugtog na live band at nagsimulang tugtugin ang kanyang paboritong kanta. Nagulat naman si Bree lalo na nang mapansin niyang tila hinahayaan siya ng mga staff na mag-isa sa gitna ng hall. Ano na naman to? Diyos ko kayo talaga. Bulong niya sa sarili. Ngunit agad na napalitan ng kaba ang kanyang damdamin. Paglingon niya, nakita niya si Wesley na nakatingin sa kanya at nakangiti. May hawak na bouquet ng kanyang paboritong bulaklak. Happy birthday, Bree! Bati ni Wesley. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalambingan. Napatigil naman si Bree. Hindi naman makapaniwala sa nakikita niya. Parang tumigil ang oras at tanging si Wesley lamang ang nakikita niya. Nasa mga mata ni Wesley ang matagal nang pinipigil na damdamin. Lumapit si Wesley kay Bree. At sa harap ng lahat ay nagsimula siya magsalita. Bree, mula nung una kitang nakilala, nakita ako ng sipag, dedikasyon at pagmamahal mo sa trabaho. Pero higit pa ron, nakita ko kung gaano kang kabait at kung paano mo inalagaan ang mga tao sa paligid mo. Pati na rin ako. Lalo ako. Sa totoo lang, nagkakaroon na ako ng espesyal na damdamin para sa'yo. Sabi ni Wesley, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Hindi naman makapagsalita si Bree at tila ba nananaginip siya. Patuloy naman nagsalita si Wesley. Alam kong boss mo ako, pero gusto kong malaman mo na ang nararamdaman ko para sa'yo ay totoo. I like you, Bree. I really do. Kaya gusto kong tanungin ka, Bree. Pwede ba kitang ligawan? Halos maglaho naman ang lahat ng alalahanin ni Bree. Ang lahat ng kaba, takot at pag-aalinlangan ay nawala. Sa harap ng lahat, ngumiti siya ng matamis at tumango. Oo naman, Wesley. Sagot ni Bree. Halos hindi siya makapaniwala sa nangyayaring ito. Pagkarinig ng sagot ni Bree, sumigaw ng "Yee!" ang mga staff ng resort. Nagpalakpakan at tila ba nagparty ang buong lugar. Lumapit si Wesley kay Bree at niyakap siya. Isang yakap na puno ng pagmamahal at pag-asa. Mula noon, nagsimula ng ligawan ni Wesley at Bree. Hindi nagtagal, naging opisyal na silang magkasintahan. Lahat ng tao sa resort ay masaya para sa kanila, lalo na si Madam Helen. Nasimula pa lamang ay alam niya na kung gaanong kahalaga si Bree para sa kanyang anak. Sa loob ng ilang buwan, lumalim ang kanilang pagmamahalan. At hindi nagtagal, nauwi sa kasalan ng kanilang munting relasyon. Sa isang simpleng seremonya sa mismong resort kung saan nagsimula ang lahat, ay ikinasal sina Wesley at Bree. Naging emosyonal ang lahat, lalo na nang idineklara ng officiant na sila ay mag-asawa na. Mula noon, itinuring ng tunay na reyna ng resort si Bree. Hindi lang siya basta empleyado, siya ang mahal na asawa ni Wesley. At ang kanyang pagmamahal at malasakit sa resort at sa mga tao dito ay lalo pang pinalalim ng kanyang bagong tungkulin. At ang dating simpleng babae na nagsumika para sa kanyang lola ay naging bahagi ng isang maligaya at matagumpay na kwento ng pag-ibig. Isang kwento na nagpatunay na ang tunay na pagmamahal ay darating sa tamang oras, sa tamang lugar, at sa tamang tao.
Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Magandang umaga. Itatanong ko lang sana kung nasaan dito si... Hindi pa natatapos sa pagsasalita ang matanda nang biglang dumating si Valerie, ang fiancé ng may-ari ng pinakamalaki at magarbong